Sinong kasunod? Kanina pa ako nag-aantay. 10 na ang nakatumba. Hindi pa rin ako tinatamaan. Isang beses sa isang buwan na nga lang tayo magkita. Hindi nyo pagalingan. Masyadong mahina yung mga alak na ginagawa nyo. Marami kang ang natumba. Pero hindi mo pa rin sinusubukan yung dala ko. Yung pinipili mo, galing sa mababang uri yung kaalaman. Ito, sige. Inumin mo tong gawa ko. Tango, ito. Tignan natin kung hanggang saan yung lakas mo. Ang baryo ng malalakas sa Tanggero, wala talagang nakatira sa lugar na ito. Ito ay isang tagpuan ng matataas na uri ng mambabarang, manlalason, antingero, ermitanyo, maging ng mga mangkukulam. Lahat ng taong nagpupunta sa lugar, kung hindi magpapakitang gilas sa ginagawang alak na may mataas na uri ng lason, ibinibida naman ang lakas ng espiritual at pisikal na lakas. Iinumin ang kahit anong ilagay sa bagsalak. Ang bagsalak, ito ang mahabang lamesa na kilala din sa katawagan na huling hantungan. Kamatayan para sa may hina. Naroon ang matataas na uri ng lason at tanging malalakas na tao lamang ang nabubuhay. Si Tango, ang pinaka-kinakatakutan, pinaka-nare-respeto sa bagsalak. Hindi siya gumagawa ng lason, pero lahat ng inilalagay sa mesa ay iniinom. Ni sakit ng tiyan, hindi niya nararamdaman kahit matataas na uri ng lason na ang pumapasok sa sistema. Hindi naman sa iniiwasang kita, Liam. Ilalagay ko lang sa dulo ang pinakamalalakas na alak na gawa ninyo. Para walang dahilan. Mula sa mahihina, papunta sa pinakamalalakas. Pabor na nga yun sa inyo eh. Marami na akong nalago bago ko pa subukan ng sa inyo. Oo na, sige na. Inumin mo na ang alak na dala ko. Siguradong magugustuhan mo yan. Meron akong mas magandang ideya. Bakit hindi natin pagsaluan yung alak na dala mo? Total, ikaw naman ang may gawa niyan. Siguradong may lunas ka rin para dyan. Natahimik si Liam. Hindi nito inasahan ang sinabi ni Tango. Dahil sa tuwing naroon sa lugar, tanging pagdala lamang ng alak ang pakay. Ni minsan, hindi pa nito sinubukan na uminom sa bagsalak. Labis ang naramdaman ni Liam. Lahat ng tao nakatingin sa kanya. Nagbubulungan. Nagsisimulang magduda sa kanyang kakayahan. Ano? Pwe, natigilan ka yata. Duwag. Sarili mong lason, hindi mo kayang inumin. Pwes manood ka para makita mo ang tunay na kahulugan ng lakas. Hindi lang ang alak na dala ni Liam ang ininom ni Tango. Lahat ng nakalagay na lason sa bagsalak, ininom ni Tango. Nanlaki mga mata ng naroon. Imposibleng mabuhay pa ang normal na tao sa dami ng lasong na inom. Higit sa lahat, gawa pa ito ng pinakamalalakas na tao sa larangan. Napakasarap. Sige pa, maglabas pa kayo ng alak. Maglabas pa kayo ng lason. Ubusin ko lahat yan sa harapan ninyo. Hindi uubra sa akin ang gawa ng tao. Sa isang sulok, hindi nakaligtas si Tango kay Tata Merting. Isang maliit na tao, matanda sa larangan. Malaking palaisipan sa mga tao ang tunay na lakas ni Tata Merting. Maraming usap-usapan na lumalabas patungkol sa kanya kung gaano ito kalakas. Pero ni isa ay walang nakakita
Nakuha niya ang respeto ng lahat ng tao sa baryo ng malalakas sa Tanggero dahil sa katandaan at pagiging veterano sa lihim na karunungan. Marahan siyang naglakad sa mesa ng pagsalak. Tunay nga bang malakas ka? Sino ba yan? Sino ba yung tumatawa? Nasaan yan? Magpakita ka sa akin. Sandali! Ito na! Masyado ka namang mainipin. Napansin ko lang ang huling binanggit. Hindi uubra sa akin ang gawa ng tao. Kung talagang malakas ka, hinahamon kita. Tayong dalawa ang mag-inuman. Alak na gawa mo at alak na gawa ko. Pero Tata Merteng, hindi naman gumagawa ng alak si Tango. Umiinom lang yan ng alak para masubukan yung lakas sa manan dito eh. Hindi mo ko malililang Tango. Papayag ka ba? O baka naman gusto mong sabihin ko pa ang tunay mong katangian? Wala ka ng pagpipilian. Dahil kapag nagsalita ako, siguradong mamamatay ka din. Makikita ang galit sa mukha ni Tango. Ang lahat ng lakas ng loob kanina, biglang nawala. Napalitan ng takot, pagdududa, at pagdadalawang isip. Sige, kung yan ang gusto mo tanda, pagbibigyan kita. Kutong lupa. Sinugatan ni Tango ang kamay. Pinatulo ang dugo sa baso